Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Gemini Man. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang bihasang sniper na si Lucas. Nakapwesto siya sa isang burol at tahimik na naghihintay ng tamang sandali para isagawa ang kanyang napakahalagang misyon. Ang kanyang target ay si Dormov, isang pinaghihinalaang terorista na naglalakbay sakay ng tren papunta sa Belgium. Sa loob ng tren, naroon ang kanyang kasamahan na si Marino. Palihim na sinusubaybayan ang bawat galaw ni Dormov habang patuloy na nagbibigay ng impormasyon kay Lucas. Maingat ang bawat segundo at isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Habang nakatutok ang kanyang rifle at handa ng kalabitin ang gatilyo, bigla namang may isang batang babae na tumayo sa mismong harapan ng target. Saglit na napahinto si Lucas at ilang segundo na lang ay papasok na ang tren sa tunnel. Kapag nangyari iyon, mawawala ang kanyang malinaw na pagkakataon at wala na siyang oras para magdalawang isip. Sa huling sandali, pinaputok niya ang baril at tinamaan ang target at napatay niya si Dormov. Matapos ang operasyon, nagkita sila ni Marino at binati sa matagumpay nitong misyon. Isang tagumpay na hindi nagawa ng 6 na sniper bago siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naman matahimik ang isipan ni Lucas. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng batang babae at alam niya na kung nagkamali siya ng kahit kaunti, maaaring inosenteng buhay ang nawala. Ang bigat ng responsibilidad ay nagsimulang pumasok sa kanyang konsensya. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpasya si Lucas na talikuran na ang kanyang propesyon at mamuhay na lamang ng tahimik malayo sa mundo ng mga bala at krimen. Ngunit ilang araw matapos ang kanyang pagre-retiro, isang lalaking nagngangalang Dale Patterson ang kumatok sa kanyang pinto, isang pagbisita na magbabago muli sa takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, muling hinarap ni Lucas si Dale Patterson, ang kanyang manager na matagal nang namamahala sa kanyang mga assignment at pananalapi. Diretso ang paliwanag ni Lucas, kailangan na niyang tumigil. Umaasa siya na sa paglayo niya sa mundo ng pagpatay, makakatulog na siya nang hindi hinahabol ng konsensya. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang daungan at umarkila ng bangka upang makipagkita sa isang matagal na niyang kaibigan. Sa lugar na iyon, nakilala niya ang babaeng nagngangalang Denny. Sa unang tingin ay tila isa lamang siyang ordinaryong babae at hindi siya mapaghihinalaan. Ngunit ang totoo ay isa siyang undercover agent ng CIA na lihim na inatasang bantayan si Lucas. Naglayag si Lucas papalayo sa pampang upang makipagkita kay Jack. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Jack ang isang nakakayanig na revelasyon. Ang totoo ay hindi umano terorista si Dormov, isa itong scientist. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Naghari ang galit at pagkalito sa kanya. Iniisip niya na kung totoo yun, bakit siya niloko ng sarili niyang manager. Hindi naman naniwala agad si Lucas at humingi siya ng matibay na ebidensya. Bilang tugon, ibinigay ni Jack ang address ng isang lalaking nagngangalang Yuri na kasalukuyang nasa Hungary, isang tao na maaaring magpatunay ng buong katotohanan. Ngunit ng mga sandaling iyon ay hindi pala sila nag-iisa. Sa pamamagitan ng isang surveillance drone, palihim silang pinakikinggan ni Janet at Clay. Si Janet ang pinuno ng CIA at si Clay naman ang CEO ng Gemini, ang kumpanya na minsang pinagtrabahuhan ni Lucas. Sa sandaling iyon, malinaw na mas malalim ang sabuatan kaysa sa inakala nila at nagsisimula pa lamang ang totoong laban. Natatakot sila na mabunyag ang kanilang mga lihim kapag nagsalita ito. Sa kabilang panig, matapos marinig ang usapan ni na Lucas at Jack, nagdesisyon sina Janet at Clay na kailangan ng patahimikin si Lucas. Pagbalik ni Lucas sa kanyang bangka, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng manibela, natuklasan niya ang isang nakatagong mikropono. Agad niyang naunawahan na may nagmamatsyag sa kanila. Hinarap niya si Denny tungkol sa device at maring itinanggi nito ang anumang kinalaman at kalmadong sinagot ang lahat ng kanyang tanong. Sa paraan ng pagsagot nito, napagtanto ni Lucas na maaaring nagkamali siya ng hinala at humingi siya dito ng paumanhin. Sa gitna ng tensyon, bigla niya itong inaya na maghapunan at pumayag naman si Denny. Kinagabihan, habang magkasama sila, nagpasya si Lucas na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagkabigla,
Umamin din si Denny. Sinabi ng babae na isa rin siyang agent ng CIA, ngunit tiniyak nito na hindi niya ito babantayan o mag-iispiya sa kanya. Matapos ang hapunan, nagpasalamat si Denny at sabay silang umalis na tila ba nagsisimula ang isang bagong tiwala sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang tiwala, sa kabilang banda ay mayroong dugong dumadaloy. Ng gabing iyon, dumating ang mga tauhan ni Janet sa bangka ni Jack dahil ibinunyag nito ang sekreto kay Lucas at walang awang pinatay si Jack at maging ang kanyang nobya. Samantala, habang natutulog si Lucas sa kanyang bahay, bigla siyang may narinig na tunog ng mga yabag. May mga taong pumasok sa kanyang tahanan. Walang pag-aatubili, agad niyang tinawagan si Marino upang balaan ito na tumakas na. Ngunit bago pa man makakilos si Marino ay huli na ang lahat at napatay na siya. Nang marinig ni Lucas ang mga yabag sa loob ng kanyang bahay, kumilos na siya at walang pag-aatubili, hinablot niya ang kanyang baril at mabilis na pinabagsak ang mga agent na sumalakay sa kanya. Pagkatapos ng madugong engkwentro, agad siyang nagtungo sa bahay ni Denny. Pagdating niya roon, nadatnan niya ito na mahimbing na natutulog. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lucas na hindi si Denny ang may pakana ng pag-atake at malinaw na isa na rin ito sa mga target. Agad niya itong ginising at sinabi na kailangan na nilang umalis kaagad. Habang kinukuha ni Denny ang susi ng bangka, bigla siyang inatake ng isang armadong lalaki. Ngunit bilang isang bihasang agent ng CIA, hindi siya basta nagpatinag. Nagkaroon sila ng marahas na sagupaan hanggang sa mapabagsak niya ang kalaban at maagaw ang baril nito. Who sent you? Sa maikling interogasyon, nabunyag ang nakakagulat na katotohanan na si Janet ang nag-utos ng pagpatay. Pagdating ni Lucas, ipinaliwanag ni Denny ang lahat. Sa harap ng lumalalang panganib, nagpasya sila na magsanib puwersa at tumakas sakay ng isang speedboat. Kinabukasan, nakarating sila sa isang dalampasigan kung saan naghihintay ang kaibigan ni Lucas na si Barry, isang mahusay na piloto na kayang magpalipad ng halos anumang sasakyang panghimpapawid. Samantala, nagngangalit sa galit si Janet nang malaman na nakaligtas si Lucas sa sunod-sunod na tangkang pagpatay. Kaya si Clay na mismo ang kumilos. Ipinatawag niya ang kanyang pinaka-advanced na sniper, isang secret weapon na tiyak na siyang makakatapos sa trabaho. Habang nagtatago, kinausap ni Lucas si Patterson at isiniwalat ang buong katotohanan. Inamin ni Patterson na masyadong makapangyarihan ang Gemini at CIA para kalabanin niya. Kinumpirma rin niya na hindi terorista si Dormoff kundi isang respetadong scientist na sangkot sa isang lihim na proyekto. Nang tumanggi ito na ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ipinapatay ito ni Clay at nang tumutol din si Patterson, siya rin ay tinangkaring patahimikin. Naglakbay sina Lucas, Denny at Barry patungong Colombia at nag-check-in sa isang hotel. Ngunit kinaumagahan, napansin ni Lucas ang isang sniper sa katapat na gusali at upang ilayo sa panganib sina Denny at Barry, kusa siyang lumabas upang iligaw ang sniper. Sumiklap ang isang matinding habulan at barilan sa lansangan. Ngunit sa gitna ng putukan, natuklasan ni Lucas ang nakakabiglang katotohanan. Ang sniper ay eksaktong kamukha niya, tila mas batang bersyon ng sarili niya at ang pangalan nito ay Junior. Habang tumatagal ang laban, napansin ni Lucas na pareho sila ng galaw, taktika at estilo. Para siyang nakikipaglaban sa sarili niyang refleksyon. Sa kabila ng malinaw na pagkakataong tapusin ito, pinili ni Lucas na huwag siyang patayin at sa halip ay tumakas ito.
Kilaunan na corner si Lucas ni Junior, ngunit bago pa man siya mapatay, inaresto siya ng pulisya ng Colombia. Dumating naman si Denny at ipinakita ang kanyang CIA badge at napalaya siya. Samantala, naglakbay sila patungong Hungary upang hanapin si Yuri at alamin ang buong katotohanan. Habang nasa biyahe, tinanong ni Denny kung anak ba ni Lucas si Junior. Marin itong itinanggi ni Lucas at wala siyang alam tungkol dito. Sa Hungary, nagsagawa si Denny ng DNA test gamit ang sample DNA ni Junior at ang resulta ay malinaw, perpektong tugma. Si Junior ay clone ni Lucas. Nang malaman ito, labis na nagulat si Lucas. Ipinaliwanag ni Yuri na si Dormov ay isang scientist na namuno sa cloning program ng Gemini. Layunin ng proyekto na lumikha ng maraming kopya ni Lucas para kung mamatay o mahuli man sa misyon ay walang bakas na maiiwan. Ngunit nang tanggihan ni Dormov ang direksyon na tinatahak ng proyekto, ipinapatay siya ni Clay. Matapos malaman ang katotohanan, gumawa ng plano si Lucas. Nakipag-ugnayan siya kay Janet at nag-alok ng kasunduan kapalit ng pakikipagkita kay Junior. Sa isang hardin, naganap ang engkwentro. Ngunit dinala ni Junior si Denny sa isang lagusan at palihim na nagtanim ng granada. Nang pumasok si Lucas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Ngunit nakaligtas siya. Naitago pala ni Denny ang isang mikropono sa kanyang ngipin kaya narinig ni Lucas ang buong plano. Sinabi niya na hindi ama ni Junior si Clay kundi isang manipulator lamang. Hinarap ni Lucas si Junior at ibinunyag ang lahat. 25 taon ang nakalipas, kinuha ni Clay ang kanyang DNA upang palitan siya balang araw. Ipinunto rin niya na pareho silang may allergy sa bubuyog at pareho na may pag-aatubiling pumatay ng walang dahilan. Hindi naman agad naniwala si Junior at muli itong nakipaglaban. Nahulog sila sa tubig at nagpatuloy ang sagupaan hanggang sa mailigtas ni Denny si Lucas. Let him go! Sa kabilang banda ay tuluyan namang nakatakas si Junior. Sa ibang eksena, kinumpronta ni Junior si Clay at doon tuluyang nalaman ang katotohanan. Sinubukan siyang manipulahin ni Clay at sinabing itinuturing ito na tunay na anak at niyakap upang makuha ang loob ni Junior. Samantala, inabangan ni Junior ang grupo ni Lucas at nang magkaroon ng pagkakataon ay binaril niya ito gamit ang bala na may kamandag ng bubuyog. Ito ay para mapatunayan kung totoo ang sinasabi ni Lucas at nang makita niya na parehas ang reaksyon ng kanilang katawan sa kamandag ay binigyan niya ito ng antidote upang hindi tuluyang mamatay. Ilang sandali pa, ibinunyag din niya na mayroong itinanim na tracker si Clay sa katawan ni Lucas noon pa man at tinanggal niya rin ito. Sa pagkakataong ito ay nagpasya si Junior na wakasan na si Clay at ang buong cloning project. Habang naglalakbay sila, inambush naman sila ng isang tangke at pinaputukan ng missile. Nakaligtas sina Lucas at Denny, ngunit nasawi si Barry. Pinalibutan sila ng mga sundalo ng Gemini at napilitang magkubli sa isang bahay. At humiwalay naman si Junior at nagtungo kay Clay. Dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa isang labanan, ngunit sa huli ay hindi siya tuluyang pinatay ni Junior. Sa kabilang banda, sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si Denny sa binti, ngunit nailigtas siya ni Lucas. Ilang sandali pa ay dumating si Junior upang tumulong at pinabagsak ang natitirang kalaban. Ngunit isang nakamaskarang sundalo ang umatake sa kanila at kahit paulit-ulit itong barilin ay tila hindi ito tinatablan.
Ngunit nang mapuruhan ito ay bumagsak din at nang alisin ang maskara, tumambad ang nakakakilabot na katotohanan. Isa na namang clone ni Lucas na mas bata pa kay Junior. Muling nagpakita si Clay at buong yabang na ipinagmalaki ang proyekto. Sinabi niya na layunin ng Gemini na bumuo ng hukbo na walang takot at emosyon, mga sundalong hindi matitinag ng konsensya. Sa tindi ng galit, itinutok ni Junior ang baril kay Clay. Ngunit sa huling sandali, pinigilan siya ni Lucas. Ayaw ni Lucas na mabuhay si Junior na may dalang bigat ng konsensya dulot ng pagpatay. Kaya bago pa man ito makapagpasya, siya na mismo ang kumuha ng baril at pinaputukan niya si Clay. Sa pagbagsak ni Clay, tuluyan nang nawasak ang Gemini Project at ang lihim na operasyon ng cloning ay isinara ng permanente at kasabay nito ay natuldukan ng madilim na kabanata sa buhay ni Lucas. Pagkatapos ng lahat, nakipag-ugnayan si Lucas kay Patterson upang mabigyan ng bagong pagkakakilanlan ang mga natitirang clone. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng pagkakataong mamuhay ng normal, malayo sa anino ng eksperimento at manipulasyon. Sa huling eksena, makikita na nagkita sina Lucas at Lenny sa isang college university. Doon ay naka-enroll si Junior sa ilalim ng bagong pangalan na Jackson Browen. Isang panibagong simula, isang pagkakataong mamuhay hindi bilang sandata kundi bilang isang tunay na tao. Ang moral lesson ng kwentong ito, kung ang mga kontrabida sa palabas na ito ay mayroong Gemini Project, syempre hindi magpapatalo ang Pilipinas dahil tayo ay may Ghost Project. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project? At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka